Yo! What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, kung nakikita nyo yung picture na yan mga kois, mga gayas, ano po yung pagkakaiba sa mga binuto natin mga kois, mga gayas ha? Tingnan po natin ang pagkakaiba mga kois, mga gayas. Pero pag-usapan po muna natin tong mga ginagawa ni Yormesco Moreno na makabuluhan palagi mga kois, mga gayas. Sa isang mapagpalang araw, tanghali, gabi po sa ating lahat. Mega love shout out po. Ha? So ngayong araw po, araw ng Lunes po ay talagang ang ating buting Yormesco Moreno. Yan. Turnover of 100 ECG machine. Ayan, gamit po yan sa ating health mga kuis magaya, sa ating puso. And 100 laptops and 100 printers to the 44 Manila Health Centers. Ayan. Kung gaano po makabuluhan ang lahat ng mga ginagawa ng ating buting Yormesco Moreno mga kois, mga gayas. So, kita nyo ba yung picture sa baba mga kois, mga gayas? Ayan, yan yung sinasabi natin mga kois, mga gayas. Kaya minsan talaga nakakadismaya po talaga, no? Yung ibang po nating mga butanting mga kababayang Filipino mga kois, mga gayas, nakakadismaya po. Kasi nga po yung mga binubuto nila, alam naman po natin na talagang walang ibang gagawin dyan, yan sa gobyerno na yan, kundi palagi po silang, kumbaga kalaban po sila palagi. Nanggugulo po. Paano po maapektuhan po yung ating turismo niyan kung lagi po silang nagrarally, lagi po silang gumagawa ng mga ganyang mga bagay-bagay na kahit talaga na sabi na ng korte, kasi about po yan sa impeachment labang kay VP Sara na kailang ulit na po yung Korte Suprema na talagang unconstitutional mga kois, mga gayas. So nakakasira po yung mga taong yung binuto natin mga kois, mga gayas, yung mga taong yan. Leila de Lima, yung isang paring addictus din, si Flaviano ba yun? Flavio, tsaka yung iwi na yan, alam nyo mga kois, mga guys, siguro panahon na talaga na i-abolish, tanggalin na po sa ating konstitusyon yung mga party list na yan mga kois, mga gayas, kasi kita naman po natin yung mga ginagawa nila, panghiganti lang, revenge, wala naman yung interes sa sariling sa pangtao mga kois, mga taong bayan mga kois, mga gayas. But cause ginagawa ang mga yan, mga animal na yan, sariling interes po nila kung paano sila makaganti, revenge, makagawa ng kaguluhan. Yan po nagpapababa ng ating turismo mga kois, mga gayas. Talagang nakadismaya talaga yung ibang mga Filipino mga kois, mga guys, no? Kasi sa panahon ng butuhan, pag makita sila ng ganon, harat na agad. Hindi nila tinitignan yung kabutihan ng tao na tumatakbo o yung politiko. Gaya po ng ating buting Yormesco Moreno na wala pong ibang ginagawa talaga. Wala pong ibang ginagawa kundi kapakanan ng taong bayan. Nabash siya. Tanggapin natin, nabash si Yormesco Moreno dahil sa basura na yan. Pero alam nyo ba kung saan napunta yung buwis ng basura na yan? Ayan po. Kung nakita nyo sa kanyang Facebook page, sa Manila Public Information Office, talagang andoon po sa mamamayan, especially mga lolo't lolo, senior citizen, mga PWD, mga allowances nila, allowances ng mga estudyante, andun po napunta. Kalinisan, sa mga kundo, mga pabahay, ospital, paaralan, andyan po lahat. Kaya po yung nagsasabi na talagang sinasabi nila na corrupt daw ang ating buting Yormesco Moreno. Paano naging corrupt? Corrupt lang yan kung wala kayong nakikita ng mga proyekto. Gaya sa nasyonal ngayon mga kois. Trilyones yung nawawala. Walang proyekto. Pumunta kayo sa Ilocos o kahit saang bayan. Puro poste lang. Wala pang kalsada yung tulay. Wala pang tulay mga kois, mga gayas. Ganun po nakakadismaya yung ibang mga Filipino natin mga kois, mga gayas, no? Sana po maabulis, wakasan na yung party list na yan, kasi gagaya ng mga ginagawa ng mga animal na yan, panggugulo lang. Nakakasira lalo. Sira pa tayo. Yung bansa natin, mas lalo nilang sinisira mga kois, mga gayas. Sa walang makabuluhang
mga ginagawa nila. Kasi sa kanila, paghihiganti lamang mga kuis, mga gayas, no? So, next time mga kuis, mga gayas, pag pumili naman po tayo, talagang yung karapat-dapat. Hindi yung ginagawang paghiganti lang. O, kita nyo naman, si Yorme Isko Moreno. O, maraming mga kalaban siya. Hanggang parinig lang po yan. Hindi po gumaganti yan kung kanyang sariling interes. Maliban ng lamang kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa taong bayan, papanagutin ka ni Yorme Isko Moreno. Mga kuis, mga guys. O, kita nyo ngayon mga kuis, mga guys. Sinahabol ba niya yung kalaban niya sa politika? Hindi. Kasi yung interes niya is paglingkod sa taong bayan, mga kuis, mga guys. Ganyang leader sana yung iluluklok natin sa tamang pwesto, mga kuis, mga gayas. Ha? Hindi yung pipili lang tayo ng kandidato dahil napilitan tayo dahil binigyan tayo ng pera. Ate, putik na yan. Mali po yun, mga kuis, mga gayas. Kita nyo, sinong nagsasuffer ngayon? Tayo rin, taong bayan. At mga anak natin. Swerte nga lang dyan sa City of Manila, updated po ang kanilang mga allowances ng senior. Allowances ng mga estudyante. O allowances ng mga PWD. Ikaw na nanonood, hindi ka taga Manila, di ba? Kumusta yung payout ng mga seniors nyo, mga PWD nyo? Allowances, may allowances ba sa mga estudyante sa bayan nyo? It's atay, pareha po tayo. Kasi sa amin nga, tatay ko nga, 65 years old na hanggang ngayon. Hanggang perma-perma pa rin. Wala pa rin natatanggap sa senior citizens na allowances, mga kuis, mga gayas. Kita nyo kung gaano kagaling ang ating butihing Yorme Isko Moreno, mga kuis, mga gayas. Wala talagang katulad yan, mga kuis, mga gayas. Grabe. Yung lahat ng ginagawa ni Yorme Isko Moreno mula noong 2019 hanggang 2022 at ngayong pagbalik niya hanggang ngayon until now, mga kuis, mga gayas, walang iba kundi yung mga initiative, mga mindset, advokasya, ligasiya niya para sa taong bayan, hindi sa pansariling interes lamang. Dahil lahat po yung mga ginagawa niya, kahit mabash siya, sabi nga niya, kahit na maasim yung suka, iinumin niya para sa kanyang constituents, mga kuis, mga gayas. Hindi gaya nito, yung sa picture sa baba, mga kuis, mga gayas. Puro kaguluhan, wala namang ginagawa. Dapat sila, mambabatas, nakatutok sila sa kanilang mga batas na gagawin para sa taong bayan. Ang tanong ngayon, saan ba sila nakatutok? Sa paghihiganti sa mga Duterte. Bakit hindi pa sila naka-move on? Tapos na ang eleksyon. Yung nga sabi ni Yorme Isko Moreno, tapos na ang eleksyon. Kalimutan na yan. Move on na po. Matatapos lang po ng termino ng ating presidente at ng vice presidente. Ganun pa rin yung mga ginagawa nila, mga kuis, mga gayas. Nakakadismaya, nakakabullshit. Kaya nga, i-abolish na yung party list na yan, mga kuis, mga gayas. Kasi napakarami na pong kongresista. Kulang pa ba yung kongresista sa lahat ng distrito sa buong Pilipinas? Kasi magdagdag ba tayo ng party list? Maliban lang sa mga party list na gumagawa ng matino. Pero yung mga ganyang mga tao, yung isa pa, party list ng kabataan, si Renico, ano bang ginagawa noon? Palaging nagrarally dyan, nanggugulo, yung mga kasama niya sa bundok, nahuli na, may mga banyaga pa. Nakakaganda po ba yan? Sa turismo ng ating bansa, bagsak. Bakit? Marami nang matatakot Magulo pala sa Pilipinas. Magulo. Kaya kung mag-chatcha man, charter change, payag ako basta si Yorme Isko Moreno na yung presidente, mga kuis, mga gayas. Kasi alam natin na talagang yung lahat ng gagawin niya, babae, ospital, paralan, kalinisan, sa lahat ay para sa taong bayan, hindi pang sariling interes. Ganun po kagaling ang ating butihing Yorme Isko Moreno, mga kuis, mga gayas. Ganun din po ito kakopal, itong nasa picture sa baba.
Ha? Biruin mo, tayo nagpapasahod sa mga animal na yan. Tapos walang gagawing batas. Ha? Puro paghihiganti lang ang mga ginawa sa mga animal na yan. Dahil sa kanilang political ambition, sa kanilang revenge. Ha? Oh, yung Castro pang isa. Ha? Bakit hindi pa nakulong yan? Oh, nagpa-file naman sila din. Kasama yan sila. Sa impeachment. Yung iba din, dyan sa Senate, na gusto niya maniwala yung tao sa kanya. Gusto ipapalabasin niya na mali yung Supreme Court. Aba, ayos. Abogado po yan ng Itbulaga. Nakakalismaya po talaga yung pangyayari ngayon mga koys, mga gayas. Well, malapit na pong eleksyon. At hoping naman po, after 10 years ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Manila, ay tatakbo naman po siya sa mataas na posisyon. Kasi sayang din yung panahon at tamang edad na rin po yan sa panahong darating na yan mga koys, mga gayas. No? Pakikomento rin ang iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. For so now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Teo, ito, yun, no? Steady lang kayo sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Yo! Dodoy Teo 2.0. Sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, let's go! Hey, yo! Dodoy Teo, palaging nandito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatidero vlog, diretsong katotohanan. Dodoy Teo 2.0. Laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to. Political vlog na swak sa'yo. At makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dodoy Teo 2.0, siguradong panalo ka. Dodoy Teo 2.0. Laging trending ang kwento. Pagpalain kayo ng buong Megapal. Manila!